araw nga ay maglilinis kami ng buong bahay dahil may darating nga kami na bisita at eto sinimulan ko na nga dito sa bandang lamesa. Bali hindi ko talaga alam kung paanong pwesto ba ang gagawin ko dito sa aming lamesa at ang laki nga nito at maliit nga lang space namin dito sa baba. Alam niyo naman tayong mga nanay sinisipag maglinis kapag may darating na bisita. Alam niyo ang ganda nitong map na ginagamit ko at bawat sulok nga ay malilinis. Kapag sinabing buong bahay, syempre lilinisan din natin ang ating mga bintana. Sa panlinis naman itong spray na ginagamit ko, ang pinanlilinis ko nga sa lahat ng mga gamit namin dito sa bahay. Mga mare, sobrang effective niyan. Wari ko 1 taon ko na nga yan na ginagamit. Pati nga sa lamesa, yan na rin yung ginagamit ko na panlinis. Pagkatapos ay pupunasan ko na lamang gamit ang tissue. Nadudumihan talaga ako kapag basahan ang ginagamit ko na pampunas dito sa lamesa, kaya ang ginagamit ko na lamang ay tissue o kaya naman ay wipes. Para diretso tapon na lang din at mas okay talaga na pampunas. Alam niyo naman mga mare, kapag may mga bata sa bahay, naku, araw-araw talaga may kalat. Kakatapos lang din namin maglaba at yung mga sinampay nga ay napinaw na at tutupiin na lamang. Dito na ako sa bandang sofa maglilinis at ang una ko ang ginawa ay magwalis pati yung ilalim ng mga upuan. Kapag ka hindi mo yan winalis, nako, matatambakan lang yung mga laruan na nasa ilalim at yung mga dumi. Dito sa bahay, hindi lang kami mag-asawa ang kumikilos dahil pati ang mga bata ay tinuturuan ko na magligpit ng mga laruan nila. Ate Casey nga habang lumalaki ay marunong na nga magligpit at napaka-organized niya. Pero si CK mapang-asar talaga kapag nakita niya na nagliligpit ang ate niya, nako, magkakalat yan. Dito lang din nakalagay yung massage chair namin para kapag gusto namin mag-massage, mag-relax, ay nandyan lamang yon. Etong sofa namin ay mag-iisang taon na at ayan, nilinis ko na nga lang din yung pinakasulo. Yung mga bintana naman, sinigurado ko talaga na malilinis ko mabuti at grabe na nga rin ang dumi. Ito talaga yung part ng bahay na hindi talaga natin araw-araw nalilinisan. Parang sa isang buwan nga, 2 beses ko lamang nalilinisan itong aming bintana. Medyo nahirapan lang ako dahil nga may girls na ang hirap linisan. Habang ako naman ay naglilinis, ang asawa ko naman ay nagluluto na nga ng aming tanghalian at request ko nga yung adobong atay ng manok. Napansin ko nga na nasa isang lagay na yung mga ingredients niya. Isa talaga sa pinakapaborito kong ulam ay ang adobong atay, tapos ang Daddy Jason pa ang magluluto. Sa pangpalasa naman, aba ay nagtimpla na pala siya at hindi na nga niya isa-isa pang ilalagay. Bali pa kukuluan mo muna itong atay ng manok bago mo nga adobohin. Kapag ito nga ang nilutong ulam ng Daddy Jason, nako, napaparami talaga ang aking kain, lalo na nga sa kanin. Bukod nga sa adobong atay ng manok, ay nagluto nga rin ang Daddy Jason ng fried chicken saka itong mga gulay. Para ito sa mga bata dahil ang Ate Casey nga, aba ayanong hilig sa gulay, lalo na nga sa okra. Naglagay lang din dito ng patis para sa pangpalasa at ito na nga ang aming tanghalian ngayon. Mahilig talaga magluto ang Daddy Jason ng mga gulay, kaya ang Ate Casey inasanay na nga rin na kumain ng gulay, wag lang daw ang palayat. Eto nga at manananghalian na kami at wari ko yung mga alauna na nga ito at super late lunch na dahil ang dami nga namin ginawa at naglinis talaga kami ng buong bahay. Alam nyo ba si CK, wala pa yan 2 years old pero ayaw na nga niya gumamit ng high chair dahil mas gusto niya nga umupo sa upuan ng lamesa. Kinahapunan naman, ito ganito ang ganap namin. Tumatambay kami dito sa labas para magpahangin at mag-food trip. Ito yung pinakagusto ko sa lahat, yung probinsya vibes, yung tahimik at walang gulo. May peace of mind ka dito dahil kahit maglakad-lakad sila sa labas ng bahay ay safe naman. Kaya si CK tuwing hapon kapag kaalam niyang walang ulan, nako, palagi nag-aayayan lumabas ng bahay.